pag halimbawa, pag nag-ano daw, pag uusap sila, syempre, nag-chat, tulad na dati, sa maghapon, nag-uusap, pero mula na nung December, parang nagkakaroon na sila ng argument na hindi na ninayari noon. Dati. Oo. It's a sign. Oo, na naging nainitin daw ang ulo, sabi niya, nagkwento na siya ng huli na parang kalma na siya, yan, nagkwento na nagkumakulong siya. Siguro sabi niya, busy lang din ako, parehas kami busy, kaya nagiging gano'n ang relasyon ko namin. Pero, pag nagiging kami, nag-usap namin ng ayos, sabi niya, iyak na iyak si babae na kasi. Sabi niya, parang ang relationship na nila yung parang, alam mo yun? Hindi smooth sailing Kasi normal. ang pinaka-comfort daw niya, yun ang pinaka-main reason niya. At hindi niya kaya i-give up ang mama niya. Kasi, sabi niya, kasi Papapiliin mo siya. pinapili na siya. Papapiliin. Kasi gano'n daw ang mangyayari pag pipiliin ako. Gano'n din kasi ang nangyari sa kuya niya noon na pinapili. Tatakoy ko kasi nila. Oo, dahil kaya pinaalis, pinalayas na yung kuya niya. Kaya ayaw naman daw na mangyari yun sa buhay niya. Ang ganda, mami, no? Doon sa pinapili siya, ang pinili niya yung nanay niya. Oo. Alam niyo ang masasabi ko po dyan, both side good. Oo. Walang bad. Alam niyo bakit? Ang tawag po dyan is way of God's protection. Number one, honor your parents, nagawan siyang. Yun na. At the same time, na-overcome ni Noy. Oo. So, Yun din. yes, Parehas nasa center ng buhay nilang dalawa si Lord. Oo. Kaya, yung hindi talaga po pwede, hindi talaga in-approve Ay ni Lord. binigay talaga sa kanilang dalawa kung ano ang dapat gawin. Yes, Kaya habang yun- maaga. Oo. Kasi pwedeng magkaroon ng conflict at mapahamak si Lord. Oo. Alam natin ang ugali ng Islam. Oo. Di ba, mami? Kung ipipilit mo yan, una sa lahat, papapiliin ka talaga. Mag-i-Islam ka para mapakasalaman ako o hihiwalay ka ganito ganyan. Much better habang maaga, hindi pa ganun kalalim, hindi pa ganun nag-invest si Noy ng sobra-sobra. Eh, dapat yan. Tapos yun nga Pakat na. Oo. Tapos sinabi naman siya kung ano yung niya, yung reason niya nga, yun na yun. Tapos, ang sagot niya, tanong niya pala, sabi niya, hindi mo ba ako kaya ipagtanggol? Sabi siya, Sabi niya, hindi mo ba ako kaya ipagtanggol sa magulang mo? Hindi mo ba kayang piliin ako? Sabi niya gano'n. Sabi niya, hindi ko gustong gawin dito, pero wala akong magagawa. Tapos sabi niya, okay lang din. Sabi niya, okay lang din sa akin, mami, na gano'n ang nangyayari. Kasi nga, may reason na ulit. Kaya gano'n gano'n daw ang pinag-iwalay na sila kasi may dahilan na naman ulit para sa kanya. Na, sabi niya, ang reason niya, sa mama niya, sabi niya, ako din naman, sabi niya gano'n, kung ako siguro ay, pasabotero, at wala si God sa buhay ko, siguro kung ano naman ang pinagagawa niya, kasi syempre, frustrated ka, hindi ko alam kung ano dapat ginagawa niya. Eh, naiintindihan ko din naman siya ng sobra. Tapos yun, bulbul na naman siya, sabi niya gano'n sa akin. Sabi niya, mabuti na lang, may Diyos ako. At saka isa pa, sabi niya, gano'n nangako din ako kay daddy na hindi kita pababayaan, aalagaan kita. focus muna siya sa career niya. Tapos sa'yo, mami, alagaan ka muna. Madali naman ang babae, nandiyan lang naman yun. Tapos sabi pa niya, dahil ang totoo talaga, mahal na mahal ko kayo. Yun, tayo daw. Sabi niya, pasalamat ako si JM. Nasa Panginoon ka daw. Kaya, Amen, yes. Kaya sabi niya, gusto kong lumapit kay Kuya JM. At gusto ko talaga gusto talaga, I will serve God. Sabi niya, iyak ka nang iyak ka. Malay na, doon niya sa COG makilala yung servant din sa church. Mas maganda kaya yung kaparehas mo, yung kapanalig mo sa Diyos, yung mga kasama mo. Oo, subukan naman mo yung alhamin. Pero ako ang advice ko sa kanya, no, huwag naman madali. Build yourself, build your career. Alagaan mo muna si mami. Yun naman sabi niya. Never too late, bata ka pa. Pwede ka, pag mag-asawa ka, kahit 40 ka na, pwede pa.
Kasi wala expiration ng lalaki. Conserve daw Ang po. babae meron. Siya wala siyang expiration, kami mga lalaki wala. Anytime, pwede kami magkaroon ng anak kahit 60 years old na. Kaya advice ko sa kanya, ano muna, heal your inner self. Si Lord muna, si Lord. Si Lord Kaya talaga nga muna. din sabi niya, si Lord daw muna. Si Lord daw muna. The rest will follow. Focus na muna siya sa ito. Tapos, ayun, nakikita. Tapos, niyaman ko siya. Sabi niya, salamat sa inyo. Ay, alam ko naman kung gaano niyo ako makakain. Kaya, mahal ko din kayo. Kasi, Mahal natin sa ating pamilya, bunsot naman. tapos mahal daw siya yan kasi alam niya, binibigyan natin. Answered prayer daw lahat talaga ng ginagawa. Yes. Kahit yung paghahiwalay nila, answered prayer yun. Oo. Yes. Way of God's protection yun. Bago lumaki yung problema, kinap na ni Lord. Pero po ma, di ba ikaw po na pagpipilian ka na kung gusto pa ni Kuya makipagkaibigan sa kay siya or hindi na. Kaibigan, okay na. Kasi di ba kay ikaw po na ibang mga Ayaw na, Ayaw. ayaw. iwas-iwas na para wag na po yung parang para hindi na po nila maalala yung mga Hindi. Mga memories yan. Mga Hindi kasi tayo siya as a Christian, kailangan natin ng forgive at saka love. Kahit sinong tao pa yan, kailangan natin ipakita sa kanila yung pagmamahal natin at saka yung pagpapagmamahal. So bilang magkaibigan, pwede. Opo. Pero yung relationship na magkatulungan sila, yun ang kinap Opo. nila. Ano na lang po ni Kuya doon sa pagkakaibigan namin. Oo, Hindi ganun. naman sila. I know, na-hurt si Noy kasi syempre yung, di ba? Kasi nagtanong siya eh. Hindi mo ba ako mapagtatanggol? Ikaw ba naman di pagtanggol, kahit pa ba, tao ka lang eh. Masakit pa. Ang sakit naman. Pero dahil ang usapan kasi, magulang mo yan eh. Magulang mo yan eh. Para sa'yo, dapat sundin mo talaga magulang mo. Pag galing po yan, pag pamilya na talagang kalaban, yun na talaga. Oo, di ba? Pero ang sitwasyon kasi ni Noy, tama lang yun na nangyari yun. Tama. So para sa akin, mag-heal muna sila bawat isa, tapos pagpatawaran, maging kaibigan. Pwede naman. Christian, Muslim, magkaibigan. Ay, gusto ni Jesus Christ, magkaibigan. Nagmamahalan, bilang magkaibigan, magkapag... Kasi in heaven, walang mag-asawa na dun, walang mag-jowa na dun eh. Lahat tayo magkakapatid. Sisters in Christ, brothers in Christ. Amen. So, ayun mami, ang nakikita ko doon, blessings po yun. Ay, oo. Yung nangyari po nung gabi na yon. Tapos na-overcome ni Noy, nag-open siya, iniyak niya. So yung bigat na carry niya, wala na. Ayan. Tapos yung magsaserve sa kay Lord, yung pinakamaganda gawin niya. Focus niya sa buhay niya si Lord. Si Lord magbibigay sa kanya ng magandang career, magandang, Yun nga eh. alam mo, relationship. Tanong ko nga po kuya, ano po ibig sabihin pag umiyak yung lalaki? Kasi di ba masasabi sila na bakla, ganun. Ay, hindi naman ibig sabihin, pag iyakin ka ng lalaki, bakla ka na. Hindi naman, ang pag-iyak, may nararamdaman ka sa puso. Ang lalaki, umiyak. Yung shortest verse sa Bible. Jesus wept. Kahit Jesus wept. Kahit si Jesus, di ba lalaki si Jesus? Umiyak. Umiyak siya kasi may feelings, may concerns. Oo. Parang Emotion. nakita niya yung humanity. Yung love niya sa mga tao. Yung tao. Kung ano yung tao. Sinagot na natin Mia ma. Si Jesus lalaki, hindi naman pwede namin sabihin, bakla si Jesus, hindi. Umiyak si Jesus dahil mahal niya tayo. Kanyang mga anak. Hindi porket umiyak ang lalaki, bakla. Kumbaga, medyo mababaw na ano yun. Ayaw ko bakit? Paliwanag. Ba't umiyak mo si Rico? Baka umiyak siya dahil answered prayer na, may ganon. Hindi Oo. kuya. Baka sinagot mo na. Bakit may Rico naman ako na Christian ngayon? Rico na naman. Kay Ben, si Edgardo. Eduardo, pwede yun. Eduardo. Edgardo ka lang. Napunta na tuloy yun. Isipin ko siya, isang linggo niya dalawang linggo Kinimkim niya muna. Nahalata ko na siya. Yung Last week niya, pagdating niya sa bahay, nakasimangon na siya. Alam niya. Dire-diretso sa taas, hindi na kami pinabati. Mini-message ko siya. Sabi ko, ano nangyayari? Sabi ko, there's something wrong na naman ka sa'yo. Sabi ko, kung ano man yan, nagbigay mo ko, pwede mo akong kausapin. Alam mo naman yan, i-open up mo sa akin para maibsan ka. Yun pala yun.
Yung linggo, di ba? Dati, nagpag-usap siya sa'yo, nag-i-stay talaga Oo, kaya siya pala sa nagpo baba. siya doon, parang hindi siya nagpapatay, kain niya. Siguro parang, gusto lang siyang open, pero hindi niya pa magawa. Oo. Kasi sige, dito lang, at least nandiyan kayo pamilya, nakikita ko na happy na. May ganun eh. Lalo yung mga hindi nagsasalita masyado. Minsan, kumustahin natin yun, baka dami na nilang problema, di ba? Oo. Kaya bala ganun yung mga gesture ni Noy. Di ko siya nahalata na may problem. Ikaw, mami, ang makakahalata ka talaga na. Alam ko lang na, join siya, yung sabi ko, Ako si text ko siya sa mga paalis na sila kuya ko. tapos nagbababay siya na nung ano. Hindi ka tulad dati, busy siya sa taas. Like visit, bababa talaga siya. Hindi yung nakaraan, mami. Kaya sabi ko ba, kung ano ba yan, di ano ba. Tapos sabi ko, hindi pa daw siya. I-release niya lahat kay Lord kasi si Lord yung magbibigay sa atin. Mami, Tatay Papaya. Mami. Kaya nga, ang ganda niya mga ano natin eh, yung mga copy na yan. So, Kapag ka ano, basa-basahin natin yan. So, nakakaano yan sa atin. okay. Tapos lagi tayo patugtog ng worship song. May dagdag lang ako dito. Paano natin matulungan, no? Simple lang, ano lang. Kasi tayo nag-aaral ng tungkol lang dito, no? Kumbaga kasi nandito na tayo, no? Umpisa na natin ito. So, isang bagay na kailangan natin i-build up yung spiritual growth natin. Spiritual growth as in, kung ano man itong napag-aralan natin, ibahagi natin. Ibahagi natin sa ating unang-una, sa pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga Kaibigan. kaibigan, mga pinsan. Yun lang, no? Spiritual growth ba na? I-ano natin, i-share natin kung ano man ang natutunan natin ngayon, kung ano natutunan nyo nga, naririnig nyo, i-share natin sa iba na wala pang kaalam-alam ba sa Panginoon. Ano natin na kami, nandito kami, nag-aaral kami ng salita ng Panginoon. Tapos, ipakita din natin sa ating gawa. Ipadama din natin sa ating gawa. Maging ano tayo sa kapwa natin. Mapagmahal tayo. Kumbaga, hindi tayo na kasiraan sa ating kapwa. Share love. Spread the love. Spread the love. Ganyan. So, yun lang ang ano ko, dagdag ko lang. Yes. Yung natutunan natin, i-ano pa natin, yung spiritual growth. Palakasin pa natin yung ano natin. Kung anong natutunan natin ngayon dito sa umpisahan natin. Siguro yun lang ma-share ko sa inyo. Amen. 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 Sige, bago po tayo mag-close in prayer, kahit short testimony naman, Okay. para ano natin, umpisahan natin kay Ben. Ano yung mga ipagpapasalamat natin kay Lord? Kailangan natin yan Kanani at hindi na mag-testimony kasi tinapit. Ay, hindi. Yan ang hinihintay ko. Yan! Umpisahan na yan. Umpisahan na niya ng opening at saka testimony. Kasi ang testimony, doon natin marinig yung kabutihan ng Panginoon na ginawa sa ating buhay. Kaya nga, testimony. Okay, sige. Start tayo kay Ben. Pati mo si Ceci. Palapit na naman. Pumesto po. Testimony o testimony. Sige, Ben. Siguro kuya, yung time na malapit po ako na-disgrasya po kuya, yun din po yung time na, Yung nakaraan lang. yun din po yung time na nawala po yung pinsan ko. Oh, Hindi ko talaga yan maano ko yan parang tinapig ka, no? Opo. Tapos, Para sa'yo. ang ano lang din po kuya kasi yung sinasabi ko po sa'yo na best friend ko kuya na magpapahanap po sa akin ng trabaho. Siya yun? Hindi po kuya. Ay, Yung pinsan ko, matagal na po palang nakatira po sa kanila. Kasi may kapatid po siya na lalaki po kuya na naging yung naging asawa po niya ng pinsan ko. Hanap po kami ng hanap, wala na siyang, yung pinsan ko wala nang contact sa amin, kami din, wala na din kami contact sa kanya.
Kasi tinatawagan namin, hindi na sumasagot. Ayun na nga kuya, ang pinakamasakit ng kuya, yung best friend ko na pinagkatiwalaan ko na magsabi siya sa akin, hindi niya sinabi. Opo. May Tapos separation ng pinsan mo. opo. Tapos ang pinakamasakit po kuya, hindi po, wala po kaming balita sa kanya. Doon po kami na na binalita po sa amin na wala na. Hindi pala. Opo. Doon pa lang niya na sinabi sa amin na ayo patay na. Eh syempre naman po ang mama ni Ate Kat hindi po alam na gano'n na pala. Mabibigla na lang na gano'n yung mangyayari sa anak kasi ang alam ng magulang nagtrabaho lang. Hindi Tapos mahirap na din, no? opo. Tapos ginat ko po sa yung best friend ko kuya, tinanong ko siya sa kanya kung anong nangyayari. Gusto ko malaman po sa kanya manggaling ba kuya, sabihin niya sa akin yung totoo. Eh, hindi niya masabi sa akin. Siguro nga po kuya, kasi dalawa pong nawala. Yung magiging anak ko sana ng pinsan ko, opo, yung buntis. Double na double. Opo. Ang pinaka din doon kuya, kasi yung pinsan ko high blood, tapos nagpabuntis pa siya. Bawal po ba yun sa buntis pag high blood? High Hindi risk. naman. Ayos lang. Pero hindi naman bawal magbuntis ng high blood. Kailangan Okay lang naman. maintain. Hindi naman, Alam. alam mo, hindi siya nilo ng high blood. Bakit na? Napabayaan din siguro sa sitwasyon ng buhay. Ganun pala sitwasyon niya doon. Kung ikaw ganito sitwasyon mo dito, yun sa kanya, hindi mo alam kung anong worst naman. Yung situation niya doon sa pinaglalagyan. Akala nagtatrabaho niya. Tapos ayun na nga kuya, hindi po siya nagsabi sa akin. Pero imbes na magalit po ako sa kanya kuya, imbes na Sa best friend mo. sisihin ko po sa kanya kuya kasi best friend ko nga po siya kuya. Ang ginawa ko na lang po kuya, sabi ko sa sarili ko, ganun pa talaga pag meron na akong Lord. Wala po, hindi na lang po ako nagalit sa kanya. Sinabi ko na lang na siguro, bigyan ko lang muna siya ng time. Kasi alam ko na hindi lang po kami na nasaktan, pati rin siya nasaktan. Kaya, yung Friday last night na po ni Atika, sinat ko po siya na ganito, ganyan, na magsabi siya sa akin ng totoo. Yun na nga, nasabi na nga siya sa akin na high blood na nga po si Atika. Tapos sabi ko, nagpapahanap ka sa akin ng trabaho. Kayong dalawa may nagka-chat, may communication tayong dalawa. Eh, hindi mo man lang sinabi sa amin na andyan pala si Atika. Sabi niya kasi si Atika daw mismo nagsabi po daw sa kanya na hindi ko daw sabihin sa amin. Kahit sino po sa amin, hindi ko daw sabihin. Tapos, ayun na nga, sinabi na nga ng best friend ko sa pinsan ko na kailangan mong sabihin mo sa pamilya mo. Eh, ang sagot naman din ng pinsan ko po kuya, sinabi na daw ng pinsan ko sa amin. Ang sabi ko naman po sa kanya, ni isa sa amin walang nakaalam. Eh, nagulat naman talaga kami kuya na ganun yung nangyayari. Opo kuya, kaya pag Naipit, para sa akin ba yun, naipit lang yung best friend mo. kaya nga Kasi ang nag-utos sa kanya, yung mismo pinsan niya. Siya, kung sasabihin naman niya na best friend sa'yo, magagalit, naipit siya sa sitwasyon. So, madali salita para sa akin, no, wala siyang kasalanan. At saka siguro din po kuya, kaya po siguro hindi inutusan niya yung best friend ko na hindi sabihin sa amin kasi hindi din siya hindi mag-alala kuya, siguro na din siguro siya kasi may pamilya po siya kuya, hiwalay po. May 4 po siyang anak sa unang lalaki. Yung pinsan ko. Pangalawa po niyang asawa niyang kapatid ng best friend ko. Na may anak silang isa na namatay. Opo. Siguro din sa mga problema din siguro Stress yun. opo, sa mga anak Hindi niya high blood siguro. yun, stress yun. Sa mga anak niya siguro po kuya, ganun. Tapos, Apa po. Ilan taon na pa pinsan mo? 37 na po kuya. Okay. Tapos, ayun na nga kuya na Stress yun. stress nga siguro nga kuya.
Tapos yung nasa ano na daw kuya, sa yung i-admit na daw nila kuya, yung nilabas na yung po na bata na patay kasi maya daw po. Kung, siguro stress nga kuya kasi maya daw po kuya parang naninikip daw yung dibdib na hindi makahinga. Eh, siguro yung bata sa loob niya, baka hindi niya alam, matagal ng patay. Tapos nalason siya. Maraming ganong sitwasyon, no? Hindi alam na may anak, tapos patay na pala, nalason din siya. Yung nanay. Maraming ganong sitwasyon. Pero alam mo, number one na kinakamatay ng tao sa buong mundo, stress. Bakit stress? Pag na-stress ka kasi, hihinain yung system mo, papasukin ka na kung anong sakit. Kumbaga, ka na, vulnerable ka na sa lahat ng mga sakit. Madali mamatay ang tao pag mahina yung system. Stress talaga. Ako naniniwala, lumala lang yun, lalo yung high blood mo. Dahil din sa stress. Tapos yun na nga kuya na ano, yung nakaramdam na siya ng hindi siya makahinga, dali-dali daw na lagyan siya ng oxygen. Ang ginagawa daw ng pinsan ko, ginagawa niya. Natanggal. Ayaw niya. Sa hospital na yun. Gusto niya na rin. Siguro baka na ano din Hirap na siguro hirap siya, na ako, parang nahirapan natin siguro siya kuya. Tapos na, iniisip ko nga kuya, yung ano po, yung Sabado po, living na po siya kuya. Opo. Nakita ko po sa video ko, kuya, grabe po talaga, grabe yung iyak ng pangalan niya kuya. Hindi niya talaga maano kuya na ganun yung mangyayari sa mama niya. No. Tapos, iniisip ko din po kuya na siguro yung pagkakuha mo siguro sa akin kuya kung nakasama siya sa amin papunta dito, nilason na kuya Reggie. Siguro hindi yan mangyayari sa kanya. Siguro buhay pa siya ngayon. Kasi yung time na din yun na pagkuha niyo po sa akin, dalawa po kinuha ni mama. Posible po nga ako magpunta sa pamangkin ko man sa Manila. Yung sinasabi niya. Posible nga ako ang Mamamani? Posible nga ako ang mapunta doon sa Manila. Tapos siya, Ba't hindi natuloy mo? kasi nga po kuya, may utang po sa cellphone. Ay, Yung sana kukunin talaga natin. yun nga lang, may ano agad. Kasi ang dami kasi ngayon, sa panahon kasi ngayon, hirap magtiwala. Kaya nga, May ganun na biglang may babayaran mo na dito bago makalis. Tapos hindi ano pupunta, may mga ganun. kaya nga po, nag-request din po ako kuya. Sabi nga po ni mama, umayag lang daw po yung mismo na inupangan po ni Ate Kat sa cellphone na pag nandito na si Ate Kat, Sabayaran. tulog ka na lang. Wala po kuya eh. Pero alam mo, may paliwanag ako dyan, Ben. Kahit anong isipin. Kahit kami, that time kay daddy, hindi na namin ganyan. Kung nadala agad sa ospital, kung ano ganyan, nasa pangan agad ako makabuhay pa si daddy. Pero ako naniniwala talaga. Meron nga natutulog lang, namatay. Meron sa labas, nirat-rat, buhay pa eh, nirat-rat. Hindi ka makapaniwala, buhay pa, nirat-rat. Anong ibig sabihin nun? Hindi niya pa oras. Hindi niya pa oras, at oras na yun. Yan na nga po. Kasi, kahit anong isipin natin, dapat sinabi niyo sa amin, hindi sana nangyayari yan. Dapat pag oras na ng isang tao, yun na talaga yung wala na tayong magagawa. Kasi kukunin na siya ni Lord. Ang creator natin si Lord. Ang kailangan na lang natin gawin, tanggapin. Now, kinuha na talaga siya ng Yun na po na sabi ko po yan na siguro oras na din siguro niya. Alam ko na hindi po kami ang may hawak sa mga buhay po natin na nasa kay Lord po yung plano. Kaya sabi ko nga po na kanina na may maganda siya ang plano para sa pinsan ko. Amen. Amen. Yan yung sabi ni tatay kanina eh. Kinakatakutan, pinag-aalala mo ngayon. Ano? Pamatayan. Di ba? Kaya yan yung time din na ayun, kaya siguro Beng na nandito ka ngayon sa sitwasyon na to, nag-aaral tayo ng salita ni Lord. Alam mo, may purpose to Beng, hindi lang para dito. Mali mo, paunti mo ma-share to sa mga mahal mo sa buhay. Ayan na yun, sample na yun. Paano kung pinsan mo?
na-share mo ng ganito. Baka mali mo, kahit may problema siya, bigla mo na-share siya ng ganito. Kahit stress siya, magsasabi sa iyo, thanks, salamat po. Kahit paano gumaan pa karoon. Mailayo siya dun sa mga pangyayari sa kanila. So ngayon, habang may chance pa tayo, pwede tayo. Tapos, doon kuya na, sinabi ko din po sa, sabi ko na, alam ko na, napakasakit talaga sa amin po lahat ng pagkawala niya. Tapos alam ko na, napakagulo pa sa sitwasyon namin ngayon. Siguro, kailangan na din namin tanggapin. Nawala na talaga siya. Tapos sabi ko na pagdarasal ko na lang po siya na balang araw magiging okay din po lahat. Yes. Yes, yan ang pinakamaganda. Ibig sabihin yan, you declare your trust to the Lord. Pagkatiwala natin lahat sa kamay ni Lord. Dahil wala, hindi natin kaya. Hindi mo kaya. Pero at least alam mo natin kung kanino lalapit, di ba, sa mga panahon. Kaya bagay sa iyo yung title natin, Trust in the Lord in all season. Ay, Kahit malungkot ka, kahit masaya ka. yun nga din po yung sabi po sa kay best friend ko po kuya na ibig nga po nga magalit po ako sa kanya. Ang sabi ko po sa kanya na hayaan na lang natin, tanggapin na lang natin. Amen. Na lang na maniwala na lang tayo na magiging okay din ang lahat, na ipagdarasal na lang natin siya na gano'n. Yun din, sabi din niya sa akin na salamat din na ganito ganyan. Kasi mga, ano purpose pa ng away kayo? Yeah. Eh, wala na yung pinag-aawayan. Pag-pray na lang natin sa Lord. Tsaka forgive na lang yung Lord. Ganun na lang pakita. At least pray, di ba? At saka tanggapin Na-apply natin. tanggapin na yung katotohanan na nakaigas na siya. Kasi mas mahirap palalo kung isipin lang natin na marami tayo dapat ano pang dapat sabihin. Pero matuwa ka nga eh, kasi pinsan mo wala na siyang problema dito sa So, mundo. masaya na siya. Wala Ikaw may problema ka pa rin habang nandito ka. Totoo yun, oh, di ba? Oh, dapat ka pa iiyak eh, siya wala nang problema. Ikaw may tuloy-tuloy pa rin problema mo. Di ba? Maging happy tayo. Tapos, lahat pagkatiwala natin kay Lord. And praying talaga na, bago siya nawala, natanggap niya ang ating Jesus Christ. May relationship siya. Para alam natin na nasa heaven siya. At saka, ano din siguro kuya, hindi, saka siguro, para din sa kanya po siguro kuya, hindi din niya siguro matanggap, niya matanggap na gano'n ang mangyayari. Na, napaka ano talaga, napaka-bilis talaga ng pangyayari. Naikilang talaga ang buhay natin. Sabi nga, ang buhay natin ay parang hangin. Mamaya wala na. At saka ano din ako kuya na marami talagang salamat po kay God kuya at saka sa iyo din po kuya na ipinagkaloob po ni Lord na ganito po tayo every Wednesday. Sinasabi ko nga sabi ko, paano kaya kung walang ganito? Siguro kasi sabi nga nakapaligid na sa'yo si Iba ang nakapaligid sa'yo. Kung walang ganito, iba talaga. Alam mo na kung sino yung mga yun. Diba? Kasi alam mo, sa ating mundo, ang naghahari dito, si Santanas. Kasi sa heaven, wala nang access dun si Santanas. Kasi matagal na siyang tinalo ni Lord long time ago. So ngayon, tayo yung warriors ni God. So tayo yung magpapalaganap ng kabutihan ng Lord. Kasi hindi mo sa mundo. Kahit saan sa kapaligiran natin. Kaya nandito tayo bilang anak ni Lord, tayo magpapalaganap ng mabuting salita ni Lord. Kaya imagine, sabi mo nga, kung wala tayo dito every Wednesday, baka iba sitwasyon. Oo, baka mainit yung ulo pa rin natin, magagalitin pa rin tayo, walang pagmamahalan, mahirap pagtrabaho, mga gano'n. Kasi ko, sinisisi ko pa rin yung anak ko kuya. Wala niya na wife. So yun, tama, sinisisi mo pa rin, hindi ka pa rin magpapatawad. Tinawad mo yung best friend mo. Pero ngayon, iba yung sitwasyon, di ba? That's the grace of God. That's the Holy Spirit.
Tuloy-tuloy lang. So alam na natin ngayon na hindi lang pala sa atin. Pwede pala natin i-share. Imagine mo yung pinsan mo nakaka-attend ng Wednesday na ganito. Sample ha. Baka kahit daming stress niya. Wala ang stress pag akatiwala ko kay Lord. Takot bite. At saka kagabi din po kuya, nanaginip din po ako kuya na dumating daw din po yung araw na naging ano daw ako kuya nung nagsiserve daw po. Na nag-iinip ka? Nagserve ka? Yung para sa Saan yung video? yung parang ano Sa church. Sa church po ma. Nagsiserve ka kay Lord. Ay! Ay, maganda yan. It's a sign. Pag-pray mo yan, Lord, ilagay mo ako kung saan ako magsiserve, Lord. Ilagay mo ako kung saan mo ako magsiserve. Ulitin mo si Lord. Habulin mo lagi si Lord, Lord. Saan mo ko ilagay mo ako kung saan ako magsiserve. Kasi na pa nag-iipan mo. Alam mo kung ang panaginip ay maganda para sa'yo. Pag yun laman ng panaginip ay masarap sa pakiramdam, maganda sitwasyon, yun ang paniwalaan mo. Pero kapag ang panaginip pangit, kalimutan mo agad yun, ignore mo yun. Kasi doon mo malalaman kung ano yung panaginip na gusto ni Lord at saka hindi. So yung panaginip mo na yun na nagsiserve, parang ka nagsiserve, nakikita mo yung sarili mo nagsiserve kay Lord, it's a sign. Possible, may calling ka. Kailangan dyan, ipag-pray. Bibigyan na sa iyo Lord sa tamang oras. Pero at least nandun na yung nabubuksan ka na eh. Na-open ka na eh. Magpakalalim ka na. Yun ang ibig sabihin. Kaya nga sabi ko sa inyo, whenever na baka so leader kayo sa church, so baka pastora kayo, hindi natin alam saan tayo gagawin. Importante, nagsisimula tayo, nagkumita ka Lord, Lord, gagawin namin ito para sa iyo. Kasi mahal ka na. Salamat sa iyo Lord, hindi mo kami pinatayan. So, palakpakan natin si Ben. May anointing to si Ben. It's a sign. Balik mo mag-aaral si Ben sa seminary. O, di natin alam. Mag-aaral ka sa seminary. O, sige Ben, mag-aaral ka doon. Kahit punta mo na dumuting niya, mag-aaral ka doon. Ako, sasabihin ko sa'yo, sige, kami na muna para mag-aaral ka. Kasi bakit? Ayos yun. Gagawin mo eh. Hindi naman kung saan-saan. Hindi ka magagala. Para kayo, ay, papayagan kita. Kahit ako magbugas ng bote niya sa yasi. Makapag-aral ka lang sa church. Wala problema sa akin, Ding. Masaya kami doon. Hallelujah. Ay, ganda testimony na na. Naiipon talaga. Kaya pala gusto testimony nito. Gusto siyang i-release. Pero ngayon, magaan ito. Wala na doon. Pag-pray mo yung mga love mo sa buhay. Ito, simple gesture, di ba? Nagpapakilala mo si Jesus Christ sa kanila. Si mama ko, sa ganda mo ng Bible. Basta at may gagawin ko, di ba? Commit ko po. Send ko kay mama Bible verse. Send ko sa kapatid ko. Bible verse. Hindi mo kailangan mag-ano agad sa kanila. Oh, ito, ganito. Simple Bible verse. Comfort sila pag okay. Sige. Sino pa po ang may mga testimony? Ang ganda nung narinig natin. Si Sha, meron pang ano. Si mami mo na? Busy pa ako kuya sa dalawang Si tatay mo na, si tatay. Okay. Tay, ano po yung ano mo tay? Simple lang testimony ko. Ayan, simple pero long. Ano lang to eh. Ano lang. Nagpapasalamat ako kay Lord. Amen! Dahil every gising is a blessing. Amen! Salamat ako na nagigising ako tuwing umaga, may kalakasan, binigay ang Panginoon. Dahil alam mo naman, yung sitwasyon ko, may sakit ako, so hindi ko alam ang ano ko, pero yun lang, basta every gising is a blessing na. Is a blessing na bawat sa amin na may mga programa. So, ano na, yun ang pinagpasalamat ko lagi sa Panginoon. I'm alive. Amen! Every morning, I can get up, gawa ko ang mga Blessings bagay. yan, blessings. Saka ano pa? So, nagpasalamat ako sa Lord sa provision, no? Sa provision niya sa amin araw-araw na ginagamit niya si GM na kuan, tapos mga blessing na kuan,
sinishare din ni JM sa amin. So, yun. God's provision, no? Na binabahagi niya sa aming buong pamilya. Saka guidance na minsan lumalabas ako, nagmamaneho, nagda-drive. Yun bang Ayak. iniiwas ako sa mga disgrasya. So, yun lang. Basta ang pinaka-the best, yung ano talaga, every gising. Every gising is a blessing. Yan lang. Isa din. Hug mo si tatay, hug mo. Hug mo si tatay, hug. Tight, hug. Tatay, kiss mo sa tatay. Dali. Si tatay. Kiss! Si tatay. Puro laway. Huwag tanggalin niya, huwag tanggalin niya. Okay, palapakan natin si tatay sa kanyang wonderful testimony. Si Shaq naman. Ikaw muna maghawak tayo kasi mag-testimony si Shaq. Ano pala? Anong gusto mo ipagpasalamat siya? Kabal mo pa. Kaya makagat ka. Sila makagat. Makagat din ka. Ganun ikaw. Ano, kuya? Kaya ko po natanong yung kuya kay mama yung about nga kay Kuya Nonoy. Kasi, Kuya Nanay sila. Kuya Nay. Okay. Kuya Nonoy, ano po, Dahil umiyak. Tapos sabihin mo bakla. hindi naman po masyado. Curious lang siya pagka lalaki umiiyak. Opo, kuya. Kasi po, kuya. Lahat ng lalaki umiiyak. Hindi lang minsan pinapakita, pero umiiyak. Kaya Lalo mo pag po tinatanong ko, kuya. Lalo pag naramdaman ano pala. May masakit. Gano'n. Na Holy, ng Holy Spirit, tapos pus ng Holy Spirit. Ayun, ayun si ano po, October 12, 2025. Last year. Ano dito ngayon, di ba? Opo, Nandito na yan siya, kuya. dito nga po ako nag-birthday ko. October. July pa lang dito. Yung unang hinatid ni Mama silang dalawa. October 12. Dito. Sila Matmat. Opo. Okay. Parang doon na po nasira yung ano ko, kuya. Yung tawag dito. Yung parang kuya, parang sira na po na paano pa ako nito makapagtrabaho. Kasi meron kayo nasikaso. Tapos sabi ni Mama na, iwan na daw niya yung dalawa. Sige. Sadya! Sa ano? Iwan na daw niya kuya yung dalawa. Tapos sabi ni Mama na, ako na daw magbantay habang nagtatrabaho ka. Bala ka na sa buhay mo. Ginusto mo yan, sabi ni Ay, sumugod si mami mo dyan. Opo. Yung time yun man na nagsimba kayo? Kasi daw po kuya, parang ano daw kuya na nagalit siya doon na hindi ko daw nabigay yung mga gusto niya. Opo, dapat daw, opo, yung mga hinihingi niya kuya na dapat daw dapat daw sa oras. Kasi kailangan din daw niya. Opo, Kailangan parang doon na si mama kuya na inis. Basta samantalang araw-araw halos every other day nag-Gcash ako paghihingi sa'yo. Ma, Opo. pwede bang ganun? Hanggang hindi ko na namalayan, laki-laki na palang napupunta sa kanya sa Opo. Gcash. Pero hindi niya alam yun. Hindi alam ng mama mo. Wala lang ako talaga nung Opo, time na opo yun. ma. Yung sa ano po ma, yung sa sobrang takot ko po ma, dahil ko po maano po siya maninggulo. Oo. Opo, kasi di ba po wala kamo ba sa tindahan? Ano hinuun ko yun eh? Paano na yung Warpret ang nanay niya at that time. Wala. Kaya nga sabi ni mami, ibang blatter sa barangay na hindi Opo. na pwede pumunta. Oo, kasi warpret talaga yun. Nagwawala. Ganun. Tapos, ayun po kuya, umiyak po kay mama na yung iniwan na niya si Dila na dinala niya po si Matmat. Tapos sabi niya na, sige sa sunod, si Matmat naman yung dadalhin ko sa'yo, si Dylan muna. Sabi niya ng ganon. Tapos ayun po, nung umuwi na po kayo nila mama, tapos sabi ni mama, antayin ko daw po siya sa tindahan para makapag-usap daw po kami ng ayos. Ayun po, iyak po ako kay mama. Sabi ni mama, hayaan mo na daw, gagawa daw tayo ng plano kung anong mangyari, ganun, ganyan.
Tapos, ayun po, sabi ko po kay mama, opo ma, sige po ma. Parang nag-ano lang po ako kuya kay mama na, opo, paupo-upo lang po ako kuya. Kasi, parang hindi ko na po kasi kuya alam yung gagawin ko Sige ba. ka lang, sige. Opo. Tapos, ayun po kuya, nung umakyat na po ako sa taas, kasi po kami pa yun ni Rico kuya. Tapos sabi ko, parang hindi ko po mapalamanag sa kanya. Ari ko man, uy! Kasi ang alam kasi ni Rico, wala siyang ano. Opo, wala siyang anak. Tapos, Wala akong anak. Dalaga man ako. Sino naman yung Rico? Single man. Kadami naman na Rico, Rico. Oh my God. hindi tayo nakilala ko lang kasi tayo ko sa live. Ah. Naging, tapos, ayun po kuya, nag-usap na po kami na sinabi ko na po sa kanya na, pag sinabi ko ba yung totoo, Na may anak. Na may May anak. opo, Huwag ganun pa rin. opo, Ang pakikisama. opo. Pero hindi. Nagbago. Tapos, nagbago na po. Ganun pa. Tapos sabi niya, hey, pinakilala na po ako niya sa iyong magulang sa call po na single na siya. Single ka. Dito, opo, na parang naano siya naman na, parang naano siya sa iyong magulang na sinungaling. Oo. Oo, totoo yun. Kasi, siyempre, pinakilala ka niya. Opo. Iisip ng magulo siguro na kayo. Opo. Mine. Pero si mahulog ka. Kumbaga, may sikreto na nagulo. Oo. Naguluhan ngayon yung lalaki. Oo, yun. Naguluhan si lalaki. Kaya ang ginawa ni lalaki, nakipag-break kayo siya. Ni ano pa po nag-istoryaan po kami inabot gid kami at mag-aga ma. O kami tulog. Tapos ay, opo, Nung nalaman opo niya. ma. Opo. Tapos ay, imo na po tumahay ning 13 po ng October. Haba niya, oo daw ko parang naging siya doon kuya na pwede pa ipaglaban. Tapos ano kuya, nung hapon na, Ay, Diyos. Hindi lang. hindi daw hindi nagtanggap ng nanay. Tanggapin ko ang nanay niya. Kailangan mo rin tanggapin yun siya. Kasi, may sikreto ka rin sa kanya na tinasa. So, it's a fair situation sa inyo dalawa. Sa magulang niya, tsaka sa Tapos sabi ko po kuya, ay sabi niya pala na may ano daw na may sakit na daw yung nanay niya na kailangan makukura na bawal ma-high blood. Tapos yun sabi ko, hindi mo ba, yung parang inano din po ni kuya na, dun ko po nano kay kuya na, hindi mo ba kaya ko paglaban sa ano mo? Tapos dun ko din po sinabi sa kanya na, sinabi mo rin. opo, sinabi ko rin po yung kuya na, hindi mo pa kaya paglaban sa nanay mo, ganun ko kuya. Ano sabi niya? Tapos sabi ko pagbubutihan ko, matanggap lang ako ng magulang mo. Sabi mo. Opo. Tapos, ayun na po kuya. Wala na po kami. Alam po niya, tinigyan Break ko na yun. break. Opo, Kasi wala na tayo po. mag-break si Rico. Opo, wala na po kuya. Okay. Tapos, So, wala nang usap. Wala na. Ilang buwan na. opo, wala na po usap-usap kuya. Okay. Tumigil na po, nag-off na po siya. Mga ilang araw po, nag-off siya ng opo, TikTok, Facebook. Hindi talaga siya nag-cellphone. Opo. Nasaktan din, no? Nasaktan din siguro po kuya. Oo, kasi walang ganong lalaki na mag-off lahat bigla ng Opo kuya. di ba? Ano siya kuya, Parang nag nagpipitata siya sa magulang niya. Na ano rin sa Rico ng lumo sa na ano siya nabalitaan niya kuya kasi na October 20 doon siya nag-open. sa'yo. Opo. Kinausap na gano'n. Pero, Hindi na po. pero yung, Nag-open ng TikTok. Opo. Doon siya nag-open ng Ng account niya. pero yung ano kuya, pero yung pagkahiwalayan nila talaga kuya. Ako talaga kuya. May alam sa kanya kuya. Yung gabing yun kuya, umakyat siya sa loob. Ano ka na? May gagawin yan. May gagawin niya. May gagawin siya, umakyat siya sa rooftop. Tapos yung buti ng red horse, binasag niya. Ginalaskas niya sa kamay niya. Tapos, Nagdadaan. Sabi ko, yun ko lang ininaranasan sa iya.
Naiyak ko lang git po, nahimok kuya na pag last. Tapos sabi ko po kuya na ano, siya sa ano. hindi talaga ako doon natulog kuya. Siguro na Tayo mo to. Opo, binatayan ko talaga siya kuya kasi Yung si mag-cool Dylan din, down. nandun din si Dylan nun. Tulog si Dylan. Tapos, Imagine kung wala kang kasama na. opo, siguro, ano nga yung iniisip ko kuya, kung wala, halimbawa siguro kung sila yung dalawa sa taas, wala siyang kasama, siguro nagawa nila siguro Tayo yun. magpawakan tayo. Makikita niyo sa sinawakan hindi na totoo. Tapos, Nakita ni Dylan ganun. hindi ako natulog, siguro natulog ako mga alas 3 na siguro, madaling araw kuya. Pinantayan ko talaga siya kuya kasi baka babalik siya sa doon sa taas, tapos bumalong. Buti na lang Ben, nandun ka kasi kung hindi headlight sa Villa Luisa, isang babae na pagpuan, asado na. Opo kuya, kaya pag kinabukasan kuya, Ito malun eh. Anong nangyari nun? Durog-durog. Asado yun. kaya pag kinabukasan kuya, sinabi Sa tindahan ni Aling Biti. No? Malipan sila. Aling Biti pa. Aling Biti. Napag-alaman na ang kaibigan nito ay si Ate Bing. tapos pag kinabukasan yun kuya, ano siya lugmok na lugmok siya pag na umaga kuya Ayan, sinabi ko sa kanya na hindi ko to sasabihin kang mama, ako gusto ko, ikaw mismo ang magsabi sa kanya. Ayun siguro, na ano din siguro siya, sabi niya kay mama. Nag-open ko siya. Hindi ganun talaga, no? Nag-broken heart po tayo. Matagal ko din sinabi ko. Na matagal din ang sabi niya Kinimkim kay mo muna. mama. Opo. Tingnan mo, no? Talagang ano. Parang wala talaga sa sitwasyon ni Noy Mami. Panikwento niya siya. Related dun sa kanilang mga pag-ibig ba? Kanilang At least, puso-puso at ba? least, you know, Hindi nag-isip ng gano'n. Kasi po ma, Huwag ka pa di ba i-Diyos po mo. wala Wala pa pang Diyos. kataga. Wala ka pa umpisa sa mahala. Iba talaga pag may Lord, no? Opo. Kaya pag may problema ka, may outlet ka agad, Lord, ito na bahala. Alam mo, malalagpas ang buto. Ganun agad eh. Opo. Pero pag wala kang Lord, ayoko na. Tapusin ko na to, asa yung red doors. Tatalo na ako dito. 1, 2, 3. Isang babae, lutuan, asado, ngayong umaga, alas 6, tatagpuan. Ayon sa ulat, sabi ni Ate Bing. Headline news sa balita. Radyo, turog. Tapos na yun po kuya, para doon ko na po na ano, Bigyan ka ng Rico Mambo. na ano po kuya na. Salamat po kuya, kung di dahil naghiwalay kami ni Rico. Ano po kuya? Hindi ko makilala Si Lord. Opo. Aasa ka lang sa kanya. Opo. Kasi alam mo minsan, hinahanap natin kasiyahan natin sa tao. So, totoo lang. Madalas hinahanap natin yung connection sa tao sa tao. Alam mo, pag sa tao natin inilalagay lahat ng kasiyahan natin, madi-disappoint lang tayo, masasaktan tayo. Kasi, tao lang sila eh. Tao lang tayo. Subukan mo ilagay yung love mo kay Lord, yung tiwala mo kay Lord. Kahit kailan di ka madi-disappoint. Nagkakaroon pa ng kulay yung buhay. Kaya ngayon, so ganyan nangyari, pasalamat mo maigi kay Lord kasi hindi niya pinahintulutan na tumalong ka ng building, may suicidal thoughts ka na eh. Hindi ka pinayagan ni Lord, hindi niya na mag-suicide ka kasi gagamitin ka pa niya. May mission pa si Lord sa'yo. Hindi natin alam kung ano, pero sigurado ako kahit hindi nangyari yun, may mission pa si Lord para sa'yo. Kaya ipagpasalamat kung matindi kayo. Nalagpasan mo yun. Kasi maraming hindi nakalagpasan mo. Kaya nga. Yung ano ni, Kuya Kim, yung anak niya, sino ba yun? Ayun, no? Yung anak ng babae, nasa kanila ng lahat. Yaman nila. Yaman. Anong ginawa? Stress. Yung pinalitan ng ano ma? Si Kuya Kim, Kuya Kim, ano na? Ganon. Yung nag-ano? Si Eman, pangalan, babae pero Eman ang pangalan. Viral yun, di ba, sa last year. Nagsasabi ng panahon. Ay, Kaya pakita lahat sa video na ang saya-saya na pero grabe na pa yung depressed. Kaya pagpasalamat natin kay Lord na may mga ganyan mga sitwasyon sa buhay natin pero nalagpasan natin. Sobrang blessing siya. Kasi lahat tayo, sigurado ako dumaan sa ganyan sitwasyon. Kung paano gusto na natin tapusin yung buhay natin. Kasi wala na to, basuguran na buhay ko. Hindi na to mababago. Wala na. Tulad mo, sa'yo, wala na, nalaman na rin ko. Wala na magtitiwala sa akin na lang. Maraming ganyan.
Rantayin mo lang. Pag si Lord ang nagbigay sa'yo ng lalaki siya, sigurado yun. Mararanasan mo yung pagmamahal na hindi mo pa nararamdaman. Kaya para sa akin, ipag-pray mo. Huwag mo hanapin kung saan-saan. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung kayo na rin ko, kayo talaga. Pero ano ba status niya kayo? Nag-uusap pa rin naman kayo. As friend, Kuya, gano'n. as a friend ko. At least may outlet lang kayo, may chika lang. Di ba? Opo. So, huwag ka magmadali, bata ka pa. Hindi po kuya, hindi po ko, naintindihan ko na po siya sa, ano na kuya, sa magulang niya kasi nahirap na rin kuya na nahirapan po siya na siya po nagpapaaral sa mga kapatid niya. Opo. Tapos, siya parang, tapos yung papa niya po kuya ngayon, parang, parang wala pong trabaho, parang, ano po kuya, napaano po ako sa kanya. Opo, siya po lahat mag-ano sa kanya. Pag-pray mo na lang. Tapos, parang, may tanong ako kuya. Sige. Ano? Sige, okay lang. Paano ba kuya maano tawag nito? Ano po kuya, paano ba makalimutan ng isang tao? Hinahalin niya yung Diyos. Tapos yung, parang yung pinapakita sa'yo kuya na, Nandiyan pa siya. hindi, na parang matured siya mag-isip na hindi siya bastos na, maano ba kuya na, Yung may respeto sa babae. opo, Kumbaga, yun yun, dun mo nakita na Opo, gusto ko yung ganito opo, klase ng tao. kuya. Pang hindi mo mabitawan. Opo. Kasi po, di ba kuya, may napapanood po tayo sa mga TV na magjowa tapos yung habol lang makipag-video. Yung ano yung hinihingi na mga bastos na Oo, kuya. hindi ganun sila ito. Opo, hindi po. Actually, magandang hindi lang imahe ng isang lalaki. Opo. Ibig sabihin, si Rico, Pero maayos. nagustuhan ko po sa kanya kuya. Kaya, Hindi siya makalimot. Hindi ka makapupun. opo. Hindi kasi, ganito lang naman, para sa akin, ilagay mo yung sarili mo na open ka pa rin, hindi pa tapos ito, Ali. Kahit ganyan ang sitwasyon ngayon, may Rico, siya ang breadwinner, gato ganyan. Kung may open communication pa rin kayo sa ngayon, tuloy nyo lang, usap-usap. Kahit walang label. Hindi naman kailangan magkaroon kayo ng label eh. Open kayo sa isa't isa. Ikaw, may freedom ka. Si Rico may freedom. Kaya hindi mag-enjoy muna bawat isa. Ilang taon ba siya? Baka bata pa naman siya. 25. Oo, huwag mo na masyadong naniniwala ako kahit anong sitwasyon ang mangyari. Kung kayo talaga pagtatagpo ni Lord sa dulo, kung gusto mo siya at gusto ka rin niya, kayo at kayo. Pero ako naniniwala na kung hindi man siya, sample siya, kung hindi man siya, pero ipapadala sa'yo ni Lord, yung best para sa'yo. Minsan kasi hindi natin pwede panghawakan yung gusto lang natin. Dapat ang ilagay natin sa sarili natin, Lord, ayaw ko yung gusto ko yung gusto mo. I give up yung gusto ko para sa sarili ko. Kasi ibig sabihin nun siya, baka gusto mo sa sarili mo pero hindi naman para sa talaga sa'yo. Hindi ka magiging okay in the long run. Baka ngayon lang yan dahil kilig-kilig pa, dahil nakita mo sa kanya lahat. Tandaan mo, Inantay sa ko first kayong- stage ng mag-asawa, narinig mo yung sinabi ko dati, first stage ng mag-asawa, nagsama, may sakit. Oh, honey, may sakit ka, bili kita naman, tinumpara ba, kaya alam ka. Pag tumagal na, ano sabihin? Inubo lang. Eh ba yan, inuubo ka, doon ka sa kabilang kwarto, makahawa ka pa. Tandaan mo, sa umpisa lang yung kilig. Tama. Kaya pag na-realize mo yan soon, doon mo isip na. Ano ba yun? Kaya huwag mong i-ano yung ano mo siya. Yun lang sa ibig ko sabihin na huwag yung gusto mo. Lord yung gusto mo po, hindi yung gusto mo. Doon, makakamove on. Ibig sabihin, surrender mo kay Lord. Yes. Pag di mo kasi yan isinurrender kay Kaya Lord, dito tayo. mahihirapan ka lang, masasaktan ka lang, madi-disappoint ka lang. Walang hanggan yung pagiging yung problema pag di mo sinurrender yun. Kaya mo, i-fix ni Lord yung panahon para sa iyo. Saka bata pa si si Rico. Kailangan niya pa ng freedom sa buhay niya at saka breadwinner siya. Pero may communication kayo. O wala na. Kuya, sa chat ko. Nag-chat-chat lang. Pero wag mo na kayo magpakalalim. Love na lang. Parang love Pero at first inantay sight. ko pa yung account niyo. Yung apam, tingnan mo ikaw. Sinabi mo gusto mo si Rico, tapos meron ka apam. Ay, balay mo kuya!
Hindi ko naman ano kuya yung ano ni Rico kuya. Yung alam mo Hindi ko magkagusto siya sa ano sa malapit. O, Kaya nasabi ko sa inyo, pwede kayo mag-usap. Pero wala mo ng label, wala mo ng masyadong attachment. As ano lang, as kaibigan na paminsan-minsan nag-uusap. Huwag lang gabi-gabi. Focus ka muna siya kay ano, kay Dylan. I-nurture mo yung anak mo, mag-invest ka sa anak mo. Kung lalaki, madali na yun siya. Pero naniniwala ako, pag lumalapit ka lalo kay Lord at pinag-pray mo yan, ibibigay ni Lord sa iyo apang mo. Ano tayo? Pagka ano tayo, nagkaroon buligan yan ng- mo ako sa ako. Pag nagkaroon na yan ng apap tayo, ako, pag nandiyan, kumuli, hi, Tay, where are you going? So, English speaking na pala yan siya tayo noon. Ay, ako. Kaya ano mo muna yan, i-release mo muna kay Lord, i-pop mo muna kay Lord yung ano, nararamdaman mo. Pag-pray mo, malay mo. Apang talaga, bibigay ni Lord Sa sa'yo. madaling salita, kalma ka lang. I-relax mo na sarili mo. Parang sinabi po sa ako na dati ni Nunay na, ate, mag-apang ka na ate, ko na yung ano namon. Parang Pag-asa. Ganun ang pag-asa. Nakabanggit sa ako na dito si Nunay ma. Di, ano po ma? Kay diba, kay gana yung mga asawa si Nunay, si Kuya. Ikaw na yung kung maglibot ka na yung apang para makaahon ko na kita. Kaya, Hindi punta ka Siargao. ikaw pa ang haling gagamitin. Doon sa Siargao, madaming apam doon. Halo-halo. Pero alam mo, Mga pamasahe. Ayos ah! Ayos ah! pero alam mo ano siya. Siyempre yan ang tinatawag niya. Yan na naman yung kasi yung gusto natin. Hindi na kasi yan gusto ni Lord. Gusto na naman natin kasi naisip natin, pwede tayo magkapang. Para sa akin, pinaka the best, ipag-pray natin. Ilapit natin yan kay Lord. Ang oras na niya, oras na. So, hoping na naliwanagan ka siya sa mga sagot natin sa mga Ngayon tanong ko mo. ako yun na kwento sa'yo. So, okay lang. Yun ang purpose natin, mag-sharing ang bawat isa sa atin. Okay? Connected pala sa'yo yung kay Noy-Noy. Ganun din yan yung sitwasyon mo. Pero sila masasabi ko, hindi lang ikaw, hindi lang si Noy-Noy, lahat tayo dumaan dyan. Pero kaya naman palang malagpasan. Oo, Bakit kaya. di mo problema? Kaya palang malagpasan. Kaya. Dahil kay Lord. Yun lang yun. Kasi kung tayo sarili natin, di natin yung kaya. Mahirap yun. Pero dahil sa guidance ni Lord sa buhay natin, nalagpasan natin. At palalagpasan pa natin yung mga problema pang darating sa atin. Kasi we have the big God na hindi tayo susukuan. Kaya huwag natin sukuan si God. Huwag natin bitawan ang beat kay God. Ang beat natin na kay God lang. Ang beat ng puso natin. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Okay, wala pa ang finish siya. Si Mami naman, meron bang pagpapasalamat si Mami? Salamat talaga sa lahat-lahat. Una-una sa sarili ko na nakaka-recover. Amen. Thank you, Hallelujah. Lord. Talaga. Amen. Amen. Successful Kahit operation, papaano. recovery na kayo. Amen. Ingatan na lang, Mami. Isipin mo, within 3 months, nakakapagtrabaho na din ako sa bahay ng ayos. Nagawa ko na lahat. Nagagawa niyo na yung normal. Ito, Yung normal na ginagawa ko sa araw-araw. nakababa na kayo sa shop. Nakakababa. Kaya thank you, Lord, talaga sa buhay na pinagkakaloob na kayo sa akin. Pangalawa, kay Noy-Noy, nagpapasalamat ako kasi ngayon ko din lang na-realize talaga na kilalang niya na din talaga si God. Amen. Amen. Sana Hallelujah. sa kanya na talaga si Lord. Kilalang niya talaga. Nakikita ka sa ano siya, oh. Tapos yung sasabihin niya na mag-deserve yan siya kay God. Talagang pinasasalamatan ko na talaga ng gusto ko. Calling yan, calling. Dineclare ni Noy na magsaserve siya kay Lord. Nagamitan talaga siya ni Lord. Naniniwala ko. Yun talaga, feel niya talaga na si Lord talaga. Puro si Lord pa talaga yung sinasabi niya nung huli na nag-uusap kami. Tapos naman siya niyakap. Kaya thank you Lord talaga. Kasi naiisip niya pa rin kung ano yung dapat niya gawin. At yung mga pinagpapasan niya rin. At
Tapos isang araw daw, may nakausap din siya sa Diyos. Ayun lang. Malapit raw siya. Sabihin, tatanong niya. Sabi ko, Yes. mabuti. Sabi ko, yan naman lagi sa kuya. Nandito na ako. Oo. Tatanong ka lang. At excited tayo lagi mag-share ng Oo. Dapat sa sunod, ma'am, alin ako si kuya kasama na naman. Ano yan, matatapos na siya. OJT malapit. OJT niya. Thanks God pa rin pala. Salamat na marami. Parang kailan lang nag-OJT yun, tapos na. Tapos na siya. Within this week, tapos na siya. At last year to ng school na. Last, Kasi gagawa na last sila year. ng career naman. Tapos magkatapos ng OJT, mag-prepare na sila ng graduation picture. Pagkatapos nun, pag-uusapan na kung kailan yung graduation. Yay! Graduate na. Wala na. May ano na tayo, may IT. May IT na tayo sa pamilya. Amen. Pag-pray Matatapos natin. din. Pag-pray. Matatapos din. Ayun, thank you Lord talaga sa lahat. Lahat. Blessing na binigay niya sa akin. Lahat Thank you, na sa Lord. akin. Salamat. Hallelujah! Ma'am C, ikaw, meron ka ba, Ma'am C? Gusto ipagpasalamat? Ano gusto mo ipagpasalamat? Una-una sa lahat. Ay, teka muna. Tsaka thank you din kasi every Sunday, lagi na tayong magkakasama Bahay. din. Salamat din. At least nag-aaroon na ng ano yung bahay, Mami. Oo. Sa pag-pray din natin. Kaya, Malaking bagay po mag-pray. Kaya nga sabi ko, dito na Wednesday, Sunday din. ayan, Ma'am C. Para mabuhay na ulit yung bahay, may tao na talaga. Sa akin, syempre, yung pagigising sa araw-araw, tas alam kong okay ang bawat isa. Yes. Sobrang comfortable. Kasi pag nakakarinig ka na hindi okay si ganito, Ah. syempre, Kakabahan medyo ka ano agad. yun eh, di ba? Challenge